regions beyond. I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go, not thinking of comfort or peace. The world will pronounce me a dreamer of hope. Enough with the Master I please. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. O ye that are spending your leisure and farce in pleasures of foolish and fun, away from your selfishness, folly, and sin, and go to the regions beyond. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. There are other lost sheep that the Master must bring, and they must the message be told. He sends me to gather them out of all lands and welcome them back to His fold. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Amen. Next song, page 175. Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word. I walk. Ready? Sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow
The joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tayo manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pagtutas ang beses ng lamang ng Panginoon. Kaya lamang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang soberanong Diyos, ang Alpha ang Omega, ang katotohanan, buhay na walang hanggan ng sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Abraham, ng Jacob, Panginoon. Salamat po sa biyaya sa araw na ito, ang Lord's Day, na makalugin po sa amin, na kami muli, Panginoon, ay makasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo kami ng araw upang kami, Panginoon, ay makapagpuri sa inyo, mapaglingkod sa inyo, Panginoon, makapanalangin, makaawit ng mga awitin, Panginoon. Salamat sa mga awitin na pinagkalugin po sa amin, Panginoon, na maawit, Panginoon, para sa inyo. At salamat din, Panginoon, at dinala niyo po kami sa lugar na ito, sa ilawan, Panginoon. Kami, Panginoon, nasa kadaliman at dinala niyo po sa kaliwanagan. Kami, Panginoon, ay makasalanan at binigyan ng pag-asa at buhay, Panginoon. Wala kaming kakayahan, Panginoon, magawa ang mga bagay na ito, kundi kayo lamang, Panginoon, ang nagbigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming dugo at inyong katawan na nabayubay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa awat habag na pinagkalugin po sa amin. Dalangin, Panginoon, sa araw na ito, ang gabay ng inyong banal na Espiritu, kaming buhay at katotohanan. Ang gabayan ng aming servant, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, ng salita ng kaming buhay at katotohanan. Dalangin na walang laman na maangat, kundi kayo lamang, Panginoon. Ganon din kami, Panginoon. Dalangin po sa mga tinig ng salita niyo, Panginoon, ang gabay, Panginoon, ang banal na Espiritu, na maunawaan, Panginoon, namin ang salita niyo, Panginoon, at maisa pamuhay namin. Dalangin din, Panginoon, maging karapat-dapat kami sa araw na ito na gumanap ng Lord's Supper, Panginoon, na nabilin niyo po bago kayo, Panginoon, umalis, ang mapako sa krus, na nabilin niyo po sa amin na aming gawin ang pagkain ng napay na walang gandadura at ng grape wine bilang pag-ala-ala, Panginoon, sa inyong pong katawan na nabayubay sa kalbaryo ng krus. Dalangin na patawarin niyo po kami sa aming mga kapukulang pagkakasala, pagkakamali na gagawa, Panginoon. Dalangin din ang gabay sa bawat isa, sa mga karamdaman, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, namin na nahabili ng kagalingan sa inyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, at purihin kayo. Lahat po dalangin, hiling pasalamat lamang po sa inyo, Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hapon po. Happy Lord's Day po. Let's continue our scripture reading po from the book of Psalm, chapters 120 to 121. Psalm chapter 120. In my distress I cried unto the Lord, and He heard me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee, or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper. Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar. My soul hath long dwelt with him that hateth peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. Psalm chapter 121.
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Last verse. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po sa salita ng Panginoon. Another song po, page 163. Blessed Assurance, 163. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Okay po. Ready? Sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Praise God. Okay, purihin po ang Panginoon sa ating mga awitin. Ito po, may bakan. Tuloy po kayo, mga kapatid. Ganda nga.
Good afternoon po sa inyo lahat. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At siguro po, in-expect ng iba, tayo ay may palamig na rito, pero may next week po, medyo nabindin lang po na nakausap naman po natin sila. So sa biyaya po ng Panginoon ay nakabili na rin. Okay, tayo po ay magsisimula na ng ating paksa, ng ating aralin. Ang ating pong title ng ating pag-aaralan ay yung kanina, nagkukwentuhan po kami, nakarating doon ang kwentuhan namin, God's Directive Operation unto Salvation or to Salvation, hanggang sa maligtas. Kaya bago maligtas, meron munang directive operation ng Panginoong gagawin. So, sa inyo pong, sa ating pong mga Bible, atin pong buksan sa Acts chapter 10, verse 19, baka po matapik natin itong buong chapter, pero basahin muna natin po yung verse 19. Ang sabi po dito, while Peter taught on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. So ang Holy Spirit po ang nagsabi kay Peter. Then Peter went down to the man which were sent them unto him, and from Cornelius, and said, Behold, I am he whom ye seek. What is the cause whereof ye are come? Ayun po yung... Tapos dito po sa 22, ang sabi po ng... And they said, yung sugo po ni Cornelius, and they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feared God, and of good report among all nations of the Jews, was warned by God, was warned from God by unholy angel, to send for thee into his house and to hear words of thee. So kinakailangan pong makarinig ng salita ng Panginoon mula kay Peter. Kaya po itong mga lalaking ito na galing kay Cornelius sa Caesarea ay sinugo kay Peter sa Joppa upang papuntahin po kay Cornelius itong si Peter at para makarinig ng salita na kung saan ito ang gagamitin ng Diyos na instrumentality sa kanilang kaligtasan. Isa pa po dito sa Acts, binasa po natin yung Acts chapter 10 verse 19 to 22. Ngayon, basahin din po natin yung kabilang chapter, Acts chapter 11 verse, ito rin po kasi yung sa rehearsal, ito naman po sa rehearse niya, nung nag-rehearse matapos mangyari ang lahat. Sabi po rito sa verse 12 ng chapter 11, and the Spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover, these 6 brethren accompanied me, and we entered into the man's house. And he showed us how he had seen an angel in his house, which stood and said unto him, Send men to Joppa, and call for Simon, si Peter po, whose surname is Peter, who shall tell the words, na siya magsasaysay sa inyo ng message, ng mga salita, whereby thou and all thy house shall be saved. Yan po yung makita natin dito, na magsasaysay ng mga salita na kung saan ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So napakahalaga po nung dadaling salita ni Peter. Hindi po yung kanya. Yung po ay salita ng Panginoon. Tayo po munang manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, amang mapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, Ama, sa hapong ito, Panginoon, sapagkat ito po ay sa ko pa rin ang Lord's Day, Panginoon, inyong araw, na kung saan ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa bawat lokal na iglesia upang kami po at sila ay sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Salamat po sa kalayaang ito na pinagkakalob niyo po sa inyong mga anak. At nawa po, Panginoon, sa mga pag-aaralan namin, makita po namin ang inyong makapangyarihang paggawa sa inyong pagliligtas at maging bago po kayo magligtas. Makita po namin ang inyong pong makapangyarihan, Panginoon, ang inyong mga makapangyarihang biyaya, Panginoon. Makita po namin, Panginoon. Kaya po dalangin namin, Panginoon, nawa po ay makasumpo kami ng habag sa aming pag-aaral, Panginoon. At naway patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Po ay aming dalangin at salamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? So ito po ang pag sinabi pong God's directive operation,
ang purpose po nito mga kapatid ay para siya magligtas. At yan po ay turo ng Bible. Ang isang tao po bago po maligtas, may mga kakaibang pangyayaring ginagawa ang Panginoon na hindi usual na nangyayari sa isang tao. And then, hindi po ito yung pag sinabing God's directive operation to salvation, hindi po talaga ito yung actual na oras ng salvation o hindi ito yung actual na minuto na kung saan iniligtas niya ang isang makasalanan na elect, kundi ito po ay mga gawa ng Panginoon na nauuna prior po doon sa kanyang kaligtasan. Yan po yung makikita natin dito. Pag sinabi pong directive operation, ito po ay prior po doon sa actual salvation. Yan po yung unang punto. Directive operation prior to actual salvation. Ang example po nito sa Bible, kailangan po nating makita po ito sa Biblia. In the case of Cornelius, doon po kay Cornelius, ito po kasi ay napakahalaga na parang ito pong panahong ito ni Cornelius, ito po isang significant shift po ng grace from Jew to Gentiles. Sa kasaysayan po ng mabuo ang bansang Israel, mga kapatid, wala pa pong command ang Panginoon para sa salvation through the gospel preaching sa mga Gentile, kahit sa New Testament po. Kaya po ito napakahalagang tagpo po ito eh. Tingnan po muna natin para makita po natin na before talaga hindi pa inaalaw ang church na mangaral sa mga Gentile at maging sa mga Samaritan. Tingnan po natin sa Matthew chapter 10, Matthew chapter 10 verse 5 hanggang 6 po. Ang sabi po rito ng Panginoon, nung inutusan niya yung 12, nung mabuo yung 12, inutusan po ng Panginoon na humayo. Sabi po sa verse 5, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not." Huwag niyong papasukin yan. "But go rather to the lost sheep of Israel, of the house of Israel." But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So nung nasa earthly ministry pa po ang ating Panginoong Kristo, ang command po doon sa 12 apostol, huwag kayong pupunta sa mga daan ng mga Gentiles o sa mga syudad o bayan ng mga Samaritans. Huwag kayong papasok doon. Huwag kayong tutungo doon. Kundi sabi rito, but go rather, kundi pumunta kayo doon sa mga nawawalang tupa sa sambahayan ni Israel. So talagang ang salvation po, ang kaligtasan po, makikita natin from Old Testament hanggang dito sa puntong ito na nagsasalita ang Panginoon, nakatutok po sa Israel. At huwag kayong pupunta, may utos sa mga daan ng mga hintil. At tayo po ang mga hintil. Kapatid. Nung unang panahon, nung panahon ng Panginoong Kristo, itong time na sinasabi niya to, wala pa po ang kaligtasan sa mga Gentile. Bagamat sa Old Testament po, napag-aralan na natin, na may paisa-isa, panakanak ang naliligtas, napag-aralan na po natin yan. Pero ang focus po, ang plan of salvation ng Panginoon, ay nakatutok po sa bansang Israel. Yan po. At hanggang dito, sa mga sandaling ito. So yung salvation po, prior to this, during the earthly ministry po ng ating Panginoong Kristo, ang salvation po is not yet shifted sa mga Gentile. Tanging mga Hudyo lang po ang naliligtas ng mga panahon yun. So, maliwanag po yan. Kaya po na natin na itong kay Cornelius, dito po parang ito yung ito po yung pivotal point ng salvation sa mga Gentile. So pag sinabi pong God's directive operation, parang ganito, aalisin po ng Panginoon minsan yung mga comfort natin. Para ilagay tayo doon sa isang sitwasyon na kung saan may paggawa na pala siya. Minsan, ang sarap ng buhay natin sa bahay, pero aalisin ka doon. Sa Bible nga, may persecution pa na inaalaw ang Panginoon para mangalat ang mga member ng church sa Jerusalem, sa Acts chapter 8, through Saul, na magiging Apostle Paul. Ano po sa palagay niyo yan?
para magkameron ng kaligtasan yung mga iba pang mga elect ng Panginoon sa iba't ibang dako. Kaya nga they preach the gospel, saan man sila pumunta. They preach the gospel everywhere, anywhere. Saan man silang dako pumunta. Yun po yung nasa Acts chapter 8, verse 4. So, nangangaral po sila. Kasi nga po pinangalat sila ng Panginoon. At bakit sila pinangalat? Inalis na sila doon sa comfort. Kasi nga, meron silang kailangang ma-reach ng mga kaluluwa na kung saan tatagpuin nila yon. Hindi nila alam kung nasaan. Ang Panginoon nakakaalam nun. Okay. So, dito po sa case na parang may mga uncommon na circumstance na mararanasan ang church ng Panginoon o ang isang lingkod ng Panginoon kapag kaganyan. Maging yung isang pupuntahan, yung elect na nasa kasalanan, minsan naman religious, tulad nito si Cornelius, religious po ito. Tingnan po natin in the form o itong directive operation ng Panginoon to salvation. Tingnan po natin in the case of Cornelius. Tingnan po natin dito. Balik po tayo sa Acts chapter 10. Acts 10. Okay, verse 1. Tingnan po natin. Babasahin po natin. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. So si Cornelius po ay isang kung tawagin na isang centurion. Pag sinabi pong centurion, the captain of 100 men o the captain of 100 people. Yan po yung pinamumunuan niya. So yan po yung pag sinabing centurion sa Bible. Tapos sabi po rito, a centurion of the band called the Italian band. So Italian band. Ito po ay pag sinabi pong experience, pag sinabing Italian band, experienced military squad. Hindi po ito yung banda na yung katulad ng mga banda ngayon. Kundi ito po ay Italian band na kung saan ito po yung mga soldier. Pinamumunuan niya po ito yung mga well-trained, well-experienced military squad. Yan po yung ibig sabihin niyan. At sa kabila noon, si Cornelius po, sabi rito sa verse 2, a devout man and one that feared God with all his house. Tingnan niyo po ang katatayuan nila, hindi ito barumbado ha. Which gave much alms to the people and prayed to God always. Iba't iba po ang katatayuan natin kapag tayo naliligtas. May iniligtas ng Panginoon. Tulad sa Bible. Meron pong katulad ni Cornelius, religious person. Ang ganda nga po dito, a devout man and one that feared God. May takot sa Diyos with all his house. Tapos ito pa, mabubuti ang ginagawa niya, which gave much alms, naglilimos sa mga tao, to the people, and prayed to God always. Laging nananalangin sa Diyos, lagi-lagi. So yan po ito po yung isang Cornelio. At sa kanya pong vision, sabi po rito sa verse 3, actually si Cornelius po, hindi lang si Cornelius po yung may ganyang katatayuan bago maligtas. Ganon din po si Lydia. Sa Acts chapter 16, verse 13 to 14 hanggang 15, makikita natin si Lydia, religious person din po. Nagwo-worship din po siya. At yung eunuch, sa Acts chapter 8, galing siya sa Jerusalem. Pauwi na siya. Kasi siya yung tagapamahala ng Reyna ng Candace. At habang papauwi na siya, binabasa niya yung book of Isaiah sa Acts chapter 8. Kaya lang, religious po siya, pero hindi pa niya naunawaan. Wala pa siyang knowledge of salvation. Kinakailangan kasi magkameron po ng kaalaman sa kaligtasan. Ganyan po nagliligtas ang Panginoon. So ito po si Cornelius, and sa verse 3, and ito po yung vision. Bago mangyari ang pagliligtas, ilang araw bago mangyari ang pagliligtas, ito po. He saw in a vision, hindi po ito regeneration, mga kapatid, hindi pa saved dito. He saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God, so nakakita siya sa pangitain ng angel of God, coming, doon sa oras na yan, coming into him, pumunta sa kanya and saying unto him, Cornelius, tinawag siya. And when he looked on him, he was afraid and said, what is it, Lord? And he said unto him, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Yan. So, nakita po natin na sabi po rito, sabi pa, nawala ko. And when he looked to him, sabi po rito, thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. So, sa kabila noon, na nag-come up
bilang memorial, alaala sa Diyos, yung kanyang mga ginagawang kabutihan, kailangan pa rin siyang makarinig ng gospel of salvation. So, ibig sabihin, hindi pa siya ligtas dito. At hindi pa rin siya regenerated. Pero may pagkilos ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos. Kumikilos ng Diyos. Okay? Nakita po natin, mga kapatid. Then sa verse 5, and now send men to Joppa and call for Simon, whose surname is Peter. So, pinapatawag si Peter. Ito na po. He lodged in one Simon, a tanner, whose house is by the seaside, so malapit sa dagat. He shall tell thee what thou oughtest to do. And then, sa verse 7, and when the angel which spake unto Cornelius was departed, so umalis na ang angel, he called two of his household servant and a devout soldier of them that waited on him continually. So ganyan po ang katatayuan ni parang may sinasabi kasi nga may posisyon po eh. Yan. Meron siyang mga soldier, a devout soldier and of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. So sinabi sa kanyang dalawang soldier, sinend. Itong dalawang soldier na to ang magpapaliwanag nung vision naman mamaya kay Pedro, kay Apostle Peter. Siya po yung magpapaliwanag siya po yung magsasabi. Kaya dito makikita natin na pwedeng religious, tulad ni Cornelius, religious si Lydia, religious yung eunuch, pero nangangailangan pa sila ng Christ. Nangangailangan pa sila ng Kristo. Hindi pa rin uubra yung pagiging religious natin, pagiging mabait natin. At kahit gaano kasama tayo, kabarumbado at kasama, kakriminal, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, babaguhin ka, kaya kang iligtas niyan. Yun ang biyaya eh. Kaya niyang i-override yung ating kasamaan. Ay ito, religious eh. Pero kinakailangan pa rin makakilala sa Panginoon. Sapagkat sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas. Sabi po rito, maliban sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Napakahalaga po niyan noong mga panahon yun. Kasi noong mga panahon yan, hindi pa po masyadong kilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nagwi-witness po sila eh. Pag sinabi nagwi-witness, yung mga apostles na yan ang talagang tunay na mga witnesses noong panahon yun. Sapagkat sila yung nakakita, nakarinig ng direkta sa Panginoon. And then, sa John chapter 14 verse 6, sabi po ng 14, at sinabi ni Jesus sa kanya, I am the way, the truth, and the light. No man cometh unto the Father but by me. So, walang taong makalalapit o makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. O kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Ama. So, walang makakapunta sa Ama. Dadaan talaga sa anak. Yan ang makita natin, mga kapatid. So, meron pong kung tawagin ay directive operation ang Panginoon bago siya magligtas. So nakita natin yung kay Cornelius, may vision na ipinakita ang Diyos kay Cornelius sa pamamagitan ng angel din. So yan po yung maliwanag na nasa Bible bago ang tao maligtas. May kakaibang nangyayari po. Tingnan din po natin dito in the case of yung una kay Cornelius. So may vision. Mamaya po, pupunta tayo doon sa pagtatagpuin ng Panginoon, yung elect at saka yung preacher. Pupunta po tayo doon. Dito muna tayo sa mga pangyayari before na nakikita natin may paggawa na rin ng Diyos. May mga circumstance na ipinakikita rito na gumagawa ng Diyos. Dito naman in the case of Peter naman po, dito pa rin po sa direct operation to salvation, dito po kay Apostle Peter naman po tayo, Acts chapter 10, verse 9, sabi po dito, on the morrow, as they went on their way, on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour. So, nandun po si Peter, si Apostle Peter, nananalangin sa housetop.
And he became very hungry, and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. Parang nawala sa nawala ng diwa siya, kasi nagpa-fasting siya, nagpi-pray siya. Ano po ba dito sabi? How stop to pray? Nananalangin po siya. Sa kanyang pananalangin, sabi po rito, he fell into a trance. Yan. And so heaven, yun po ang purpose, kaya siya nawala sa diwa, may i-open sa kanya ang Panginoong vision, and he saw heaven open, sa verse 11, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit of the four corners and let down to the earth. So, meron parang, sa pangitang nakikita po ni Peter, merong bumababang mula sa langit, nabuksan ang langit, nakita niya mayroong vessel, may parang kumot na bumababa, na para bagang may apat na corner nasabi po rito, and let down the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth. So merong mga four-footed beasts, mga hayop, and wild beasts, mga maiilap na hayop, and creeping things, mga gumagapang, and fowls of the air. Lahat po mga ito, bawal ho kayo nito sa Old Testament. Itinuturing po itong maruruming pagkain na pag kumain kanya sa Old Testament, kayo magkakasala. Kasalanan po yun sa Diyos, sapagkat utos ng Panginoon Ngayon, tuloy po natin. And there came a voice to him. So may boses na dumating kay Peter. Sabi, arise Peter, kill and eat. Yan po ang sabi ng boses. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. So alam ni Peter na itong mga pagkain ito ay bawal at marumi. Itinuturing na marumi sa Old Testament. Kaya hindi pa raw sumasayad, o sabi po rito, for I have never eaten anything that is common or unclean. Ayan. So nung mga panahong yon, kinikilala pa rin ni Peter yung mga kautusan sa Old Testament. Kasi dito pero nauna nang nagturo ang Panginoon sa Mark chapter 7, hindi ang pumapasok sa bibig ang nakapagpaparami, kundi lumalabas na mula sa puso. Ngayon siguro kung i-analyze natin, hindi ba naunawaan ni Peter yon? O iba ang tinutukoy ng Panginoon doon? Hindi yung mga pagkain sa Old Testament na marurumi. Kasi ibig sabihin, hindi naunawaan ni Peter. Bakit? Never na may dumampi o kumain siya. Ang nakalagay dito, kailan may hindi pumasok sa aking bibig. Ang common or unclean. Katulad nung inihuhugos na yun mula sa kubot na galing sa langit. Actually, pangitain po yun. Sa pag-iisipan, minsan mag-analyze din po tayo Yung sinabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig. Kasi, yung mga kung susuriin nyo po, bago ako napunta ron. Kasi si Peter hindi kumakain din samantalang may sinabi ang Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig. Doon po, itinuturo po kasi ng mga Pharisee, at saka yung mga elders sa Israel, na nakita kumakain ng hindi naghugas ng kamay, hindi naglinis ng kamay ang mga apostol, yung alagad ng Panginoon, yung mga disciple niya. Ayan, kumakain ng yung mga alagad ng hindi naglinis ng kamay, kumakain sila ng tinapay. Parang halimbawa tayo, galing tayo halimbawa, construction worker tayo. Pag uwi natin dampot ng tinapay, kain tayo, wala nang hugas-hugas kamay, walang sabon-sabon ng kamay. So ganoon, parang ganoon nangyari. Yung pala, sa tradisyon ng matatanda ng Israel, ipinagbabawal pala nila yon. Hindi pa issue dito yung mga yung kung ano-anong pagkain sa Old Testament. Kasi mangyayari, hindi naunawaan ni Peter, ay apostol ito. Ay siya kasama ng Panginoon ng time na, wala pa nga si Paul noon So, siguro mas maganda ma-analyze yan, yung mga bagay niyan. Bagamat naniniwala tayo na lahat ng pagkain, pagdating sa New Testament, sa mga sulat ni Apostol Pablo, malaya na nating makakain. Di ba? Anumang pagkain mabibili sa pamilihan ay kanin nang walang tanong-tanong ukol sa konsensya. At kung may nag-invite, wala dito sa aking listahan. May nag-invite na kumain. Kahit pa may nabasa ko, kahit pa nga inihandog sa Diyos-Diyusan Kung wala magsasabi sa yung inihandog sa Diyos-Diyusan, kanin mo nang walang tanong-tanong Kung may mag-invite sa'yo sa feast
So yun po yung mga makikita natin dito. Nasa Bible po yan. Nasa, kung di ako nagkakamali, 2 Corinthians, 2 Corinthians o 1 Corinthians. Meron din po sa Romans, chapter 14. So makita po natin dito mga kapatid na mayroong bumabang mga pagkain bawal sa Old Testament. Na ipinapakain, kumuha ka, Pedro, at magpatay ka at kanin mo. Pero nag-refuse si Peter. Ngayon ang tanong, literal ba itong ipinakakain? Or vision lang ito? Vision po ito. Vision. Bagamat ang paniniwala natin sa mga sulat ni Paul, pwede na natin kainin kahit baboy. Kahit nga palaka eh. Kahit mga islang walang kaliskis eh. Hindi na yun issue ngayon eh. Pero noon ito, si Peter, nangingilin pa. Di po ba? Maliwanag. So, tapos sabi po rito, but Peter said, not so Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. So nagtagal tayo doon. Pero hindi yun ang aking gustong message. Napuna ko lang eh. And the boy spake unto him again the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. So yung nilinis ng Diyos, yung inihugos na yon sa pangitain, huwag mong ipagpalagay na marumi kapag nilinis ng Diyos. Papasok yan dyan sa mga Gentiles. Ang vision, may kahulugan. Minsan hindi yan literal. Kaya nga vision eh. Meron niyang kahulugan. Ang kahulugan niyan, papasok na rin. Kasi, di po ba binasa natin kanina sa Matthew chapter 10? Wala pa eh. Hindi command ng Panginoon na ipasok ang gospel sa mga sa mga Gentile at saka sa Samaritan eh. Dito po, lilinisin na ang Gentile. Magliligtas ng Panginoon ng mga Gentile. Yun po yung pinagpapatungkulan nung maruruming yun. Sapagkat ang mga Gentile talaga, hindi nakikisalamuha ang mga Hudyo at hindi nakikisalo ng pagkain sa mga Gentile. Kasi sila, itinuturing silang, kumbaga sa pagkain, hindi pa sila accepted sa Panginoon nung time na yun eh. Kaya nga kahit sa pagkain, humihiwalay ang mga Hudyo sa mga Gentile. Ito na ngayon. So, ito na po yung meaning ng vision. Then, sabi po rito, and the boy spake unto him, again the second time, what God hath cleansed, that call not thou common. Bagamat dadating din na pati mga pagkain, nilinis na rin na niya ng Panginoon. Darating din yan sa time na makikita natin po yan sa mga sulat ni Paul. Talagang wala nang maruming pagkain. Ano mang mabibili sa palengke ay kanin, sabi. And then, and the boy spake unto him again the second time, verse 16. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. Now, while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, so hindi pa pinagbubulay-bulayan pa ni Pedro, ni Apostol Pedro, yung kahulugan ng vision, kasi yung vision hindi literal. May kahulugan yon. And then sabi po rito, and called, tuloy po natin, while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon. Tama-tama naman, pinag-iisipan niya yung yung vision, ayan na. Ipinagtatanong na siya nung inutusan ni Cornelius na tauhan niya, na soldier. And then, ang sabi rito, were sent from Cornelius, had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. So, nandun na pala sa gate na tinitirhan ni Peter noong time na yon. And he called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. So, nagtanong-tanong sila kung doon matatagpuan si Peter. While Peter thought on the vision, di pa rin tapos si Peter na mag-isip kung ano yung meaning ng vision, the Spirit said unto him, behold, three men seek thee. Mali po, sorry, kanina 3 po pala. 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Pinakita natin mga kapatid dito. Merong vision si Cornelius at meron din vision si Apostle Peter. Pareho yung ililigtas at yung gagamitin ng Diyos na tao para idalhin yung message ng kanyang pagliligtas, parehong may paggawa ng Diyos, parehong may vision. Ito ngayon, after po ng vision na yan, tingnan po natin.
yun po kanina sinabi ko sa inyo kanina, na mayroong mga uncommon things or unusual things na nangyayari kapag ang Diyos ay magliligtas. Kahit tatawag sa ministry, kahit tatawagin ka sa ministry bilang deacon o bilang preacher or bilang pastor, hindi mo kayang hadlangan yan pag magliligtas ng Panginoon o kaya tatawag at siya talagang tumawag. Kahit harangan mo ng sibat yan, mangyayari pa rin sa takdang oras yung gusto ng Panginoon. Kaya hindi mo kayang hadlangan yan. Kasi merong vision na eh, may paggawa na eh, merong parang hindi naman external eh, kundi by directive nga eh, operation. Nag-ooperate na ang Panginoon sa dalawang magkabilang panig. Kaya dito, merong mga bagay na uncommon na nangyari. At kita nyo po, hindi talaga pupunta hindi talaga sila. Kita nyo, ang command ng Panginoon. Yun ang natatanda ang command ni Peter eh. Yung command ng Panginoon sa kanila, sa 12. Go ye not into the way of the Gentile and to the city of the Samaritan. Pero ano to? Iba ngayon ang command sa kanya. Holy Spirit pa nag-command. Ang sabi rito, sa verse 19, while Peter taught on this vision, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Arise therefore and get thee down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Ako ang nag-send sa kanila. Sabi ng Spirit, dito sa verse 19, napuntahan ka. Kita niyo po, may paggawa. May isinesend din ng Spirit. Katulad ng pagsisend ng Spirit kay Paul and Barnabas sa Acts chapter 13. Laging ang Holy Spirit ay nagsesend kapag siya'y magliligtas na, kapag siya'y magre-regenerate. Gagamit lang siya talaga ng instrument. Yeah. Then after the vision, so nakita po natin yung God's directive operation, through vision in the case of Cornelius, through vision in the case of Peter, and then kakaiba, nangyayari, kailangan ninyo nang kumain ng mga bawal na pagkain. Ano yun? Kailangan nyo nang pumunta sa mga Gentile. Kailangan nyo nang mangaral sa Gentile ng kaligtasan sapagkat lilinisin ng Panginoon ng mga Gentile. Yung tinuturing niyang malinis, wag mong ipalagay na common o marumi. Ayan na po yan. Papasok ng salvation. So after the vision, pangalawang bagay, pangalawang putos, after the vision of Cornelius and Peter, ito na po ngayon, pagtatagpuin na po sila ng Panginoon, ng Holy Spirit. Pagtatagpuin na yung elect, na ililigtas, at yung preacher na magdadala ng mabuting balita. Ito po yung pagtatagpo. So, Acts chapter 10, verse 21, tingnan po natin. Ito po. Then Peter went down to the men, so bumaba siya, nasikaso niya, which were sent unto him from Cornelius, and said, behold, I am whom you seek. Ako yung hinahanap niyo. What is the cause whereof you are come? Yan ang mga tanong nung una eh. Anong dahilan? Bakit kayo nagpunta rito? Yan. At sabi rito, and they said, Cornelius, the centurion, dapat yung sent, wala siyang ibang sasabihin, kundi yung message na gustong sabihin yung nag-send. Ganon din po dapat tayo in charge ng Panginoon. And they said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feared God, and of good report, among all nations of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house. So, sinend kami sa iyo para ikaw ay dalhin sa kanyang bahay. And to hear the words of thee. Para yun palang purpose. Kasi ang tanong ni Pedro, what is the cause whereof you are come? Ang sabi nila, si Cornelius was warned, sa verse 22, from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee. So dito nakikita nyo, ligtas na ba o hindi pa? Hindi pa. Hindi pa na sasabi yung salita. Then called, sa verse 23, then called he them in and lodged them, and on the morrow, so samantala, doon muna sila tutulog. And the morrow, kinabukasan Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. So may kasama si Peter na mga kapatiran from Joppa. And then, and the morrow, after they entered into Caesarea, yun yung lugar ni Cornelius, and Cornelius waited for them and had called together his kinsmen and near friends.
Ayan. So, tingnan nyo po, magtatagpo na dito yung ililigtas ng... dito po mga kapatid, ang Diyos ang magliligtas ha. Hindi po si Pedro ha. Hindi rin po yung gospel ha. Yung gospel po gagamiting means ng Diyos. Yun ang gusto niya eh. May gospel eh. Bago siya, pag nagliligtas siya, gusto niya yun eh. At lalong hindi po ang magliligtas dito yung mabuting ginawa ni Cornelius. Kahit pa siya naglimos at nagkilala sa nation ng mga Hudyo, hindi po yun ang rason para maligtas. Kinakailangang magsugo ang Holy Spirit ng katulad ni Pedro na may dadalhing words of salvation. Nagaling din sa Diyos. Sa Diyos po yun yung dala ni Peter. Ano lang po siya, mensahero. Then, and Peter was coming. Ito, magtatagpo na po rito yung elect at saka yung preacher. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worship him. Talaga napakabait nitong si Cornelius, kaya lang mali. Napasobra. Winorship na, nagpatira pa at nag-worship na sa paanan ni Peter. So mali po yun. Ang sabi ni Peter, si Peter naman ay ito'y lingkod ng Diyos, hindi niya i-allow. Kaya hindi rin natin i-allow pag masyado tayong ang honor sa atin, sobrang parang lordship na, lalo sa church, kami mga pastor, hindi po dapat ganun. Dapat pantay-pantay tayo dito. Yung iba yung respect eh. Iba yung nire-respeto kaysa sinasamba na eh. Yung sinasamba na, yan eh, hindi ka na makapalag eh. Pinapanginoon mo na siya. Ang sabi rito, but Peter took him up, saying, stand up, I myself also a man. I'm a man, tao rin ako. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. So, binangon siya ni Peter, huwag mo ko sambahin, tao rin ako. Tapos, habang sinasabi niya yun, he went in, pumasok sila and found many that were come together. Talagang nag-invite pa ng makikinig ng word of God, ng salita ng kaligtasan, itong si Cornelius. Hindi siya yung gusto niya siya lang maligtas, hindi. Concerned din po siya doon sa mga kaluluwa ng neighborhood niya, tsaka ng kasambahay niya, ng mga kaibigan niya. Ganun po. Hindi pa yan ligtas ha. Ay di lalo na kung ligtas na yan. How about tayo po mga kapatid? Di po ba? And then, sabi po rito, and he said unto them, ito po yung sinabi ni, and he said unto them, you know how that it is unlawful thing for a man, sabi ni Peter, that is a Jew, to keep company, or come unto one of another nation, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. So, nakita niyo na po ang meaning ng vision? Eto na, pupunta ka rito, tao na ang tinutukoy. Kasi iniisip ni Peter yung vision, hindi agad natutuhan ni Peter. Natutuhan niya dito sa mga pangyayari. May natutunan si Peter na matututunan din natin. Ang sabi ko rito, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Tumpak, yung vision. Nakuha niya ang meaning. Therefore came I unto you without gainsaying. As soon as I was sent for, I asked therefore for what intent ye have sent for me. Anong layunin, anong intention, bakit niyo ako pinapunta diyan? Bakit mo ako tinawag o pinapunta doon sa bahay ni Cornelius? So yun ang ating napansin dito mga kapatid ay hindi lang si Cornelius ang elect dito ng Panginoon na ililigtas dito sa mga sandaling itong susunod. Marami pong ililigtas dito ang Panginoon. Magliligtas po siya. Yun yung kagandahan na may ginagamit din. And then sabi po rito, so namalas po natin mga kapatid yung intent, for what intent you have sent for me. And then Cornelius rehearsed his vision. So ni-rehearse po ni Cornelius yung vision. Siyempre sasabihin mo. Sinabi na yun ng tatlo, ng 3 men na sugo ni Cornelius. And then dito naman po sa Acts chapter 10:30, ito naman po yung rehearsal na kaunti. Sabi po rito, and Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour. And at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, thy prayer is heard,
and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of one Simon, a tanner by the seaside, who when he cometh shall speak unto thee. Yeah. 33, immediately therefore I sent to thee, and thou hast well done, that thou art come. Now therefore, we are all here present before God. Pagka pala nag-invite ka, itong mga elect na to, ang sabi ni Cornelius, now therefore, we are all here present before God. Kapag po pala tayo'y mangangaral ng salita ng Diyos, at makikinig tayo ng salita ng Diyos, sino mang lingkod ng Panginoong Diyos, ang sabi po, now therefore, we are all here present before God. Hindi present before you, kundi ang sabi rito, present before God, to hear all things that are commanded thee of God. So, ang aming pakikinggan ay yung mga bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon. Yun po yung iniintay nila. Yun ang iniintay nilang bigkasin o sabihin o i-preach ni Peter. Kaya nga po tinipon ni Cornelius yung kanyang mga kasamahan para makarinig. So si Cornelius, yun po yung rehearsal nung vision ni maiksi lang po ang ginawang ni Cornelius. Yan po yung yung very purpose kung bakit ipinatawag si Peter. That they may hear God's word from the one sent, si Peter. Kailangan nilang makarinig ng salita ng katotohanan, salita ng kaligtasan, mula doon sa isinugo ng Diyos. Na kung saan, tanging doon mo lamang noong mga panahong yon, kahit hanggang ngayon, diyan lang natin makikita, diyan lang natin maririnig ang salita ng Diyos na magdudulot ng ating kaligtasan. Yan pong Kaya nga, paano sila tatawag o sisitawag kung wala silang napapakinggan? At paano sila makakarinig kung walang tagapangaral? Romans chapter 10, verse 13 to 14. At paano sila magsasampalataya kung wala silang napakinggan? At paano sila makikinig kung walang tagapangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Tandaan natin, pag hindi ka sinugo, paano tayo mangangaral? Kaya church ng Panginoon ang sinugo At ang mga mangangaral din ng church ang mga sinugo. Kaya nga napakagandang ng mga nagdadala ng mabuting balita. Hindi ko sa ulado hindi ko makot. Hindi ko sa ulado yung bandang yung 15, yung muli. Anong pagkaganda ng mga paa na may nagdadala ng mabubuting balita. Yun, yung parang ganon. Hindi naman letra por letra. Parang ganon. So yun po yung kaya po may nagsesend po talaga. Dito po pinagtagpo na. So yun po yung purpose dun sa tanong na what intent, anong intention, bakit niyo ako pinapunta rito? O anong intention, bakit kayo pumunta rito? So kinakailangan pong magkameron sila ng knowledge about Jesus Christ. Knowledge of salvation. Narinig ko yun nung preaching ni Pastor Norman sa Mulanay. Yung knowledge of salvation. Kapag wala kang knowledge of salvation, paano ka nga namang maliligtas? Maliwanag Kinakailangan mula sa Diyos, pagkalooban kanya ng knowledge of salvation about His only Son, the Lord Jesus Christ. Kung ano yung ginawa sa iyo. Kaya namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yun ay isang pagtubos, sakripisyo, para ikaw na makasalanan ay matubos sa iyong mga kasalanan. Para sa iyong kaligtasan. Siya hindi lang namatay sa krus, hindi lang siya inulos, naghirap po siya. Nagsuffer siya bago sa krus, bago siya ipako. At doon, nung ipako siya, kinoronahan siya ng tinik. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 27 na. Yan, sa Matthew chapter 27. Basahin niyo po kung anong ginawang kalapastanganan nila sa ating Panginoon Kristo. Hanggang sa mamatay po siya sa krus. Kinakailangan kasing may mamatay bilang katubusan sa iyong mga kasalanan. Malibing at muling mabuhay nung ikatlong araw. Yung pong Kristong namatay, yung Jesus Christ na namatay, pinahirapan nila, tinampalasan nila, yan po yung nalibing at muling nabuhay nung ikatlong araw. Para sa iyo at sa aking kaligtasan.
Yun po ang meaning ng krus. Kaya po tayo, no? may kaligtasan. Kaya yun ang ituturo ngayon po ni Peter. Ngayon, dito po, tuloy po tayo. So before po ng ito po yung message. Kailangan ibuka na ni Pedro ang kanyang bibig, katulad nung ni Philip, yung deacon, sa eunuch, para matutunan yung salvation. Kasi hindi nila alam Hindi nila alam. Sila po yung mag-explain, sila yung mag-expound, o sila yung mga ngaral ng salita ng Panginoon. Ayan. Sa Acts chapter, ito na po pangatlong bagay, the message of salvation in Christ. Ayan po. Magme-message na po dito si Peter. Dito po sa Acts chapter, tingnan po natin. Kasi dito po sa Acts chapter 11, verse 14, ang sabi po rito, kanina binasa natin sa opening, sa introduction natin, who shall tell the words whereby thou and all thy house shall be saved. Ito na, ibubuka na ni Peter yung mga words na to. Yung kanyang bibig. Ang sabi rito, Acts chapter 10, tingnan po natin sa Acts chapter 10, verse 34. Then Peter, ito po yung minsan makakakuha po tayo dito ng mga salita, kaalaman, para dumating man ang time na tayo makapangaral din po sa labas, ma-invite din tayo, at least makikita po natin dito. Hindi naman yung copy na copy. Pwede tayong kumuha sa ibang sa ibang mga passages, pero ito po ang paraan ni Peter na mag-share siya ng gospel. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. Hindi lang sa Jew, kundi pati sa Gentile. Wala nang respect. But in every nation, hindi lang Jew, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all. Sabi po dito, that word I say, which was published, ipinamalita, ipinreached throughout all Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good. So ganyan po ang Panginoon nung nasa earthly ministry, and healing all that were oppressed of the devil. Nagpapalayas ng mga ino-oppressed ng devil, pinapalayas yung mga devil sa katawan ng isang tao, yung inaalihan o sinasapian. For God was with him. Yun ang dahilan. Kaya nakakapagpalaya. For God was with him. At mismong He himself is God. Siya po Diyos. And then sabi po rito, sa verse 39, and we are witnesses of all things which He did both in the land of the Jews and in Jerusalem. So kami ay mga saksi. Pag sinabi saksi, ikaw ang nakakita at ikaw ang nakarinig. Kaya nga sa hukuman, hindi ka pwede sumaksi kung hindi mo narinig. Ay, siya ho yung pumatay. Siya po yung nagnakaw, hindi mo naman nakita, hindi mo narinig. Hearsay po ang tawag doon. Hindi witness. Yan. Kaya sabi rito, ay mismo sila, nasaksihan nila ang Panginoon, nitong mga apostol. Nahawakan nila, nakita nila at narinig nila ng kanilang mga tainga. At nakita ng kanilang mga mata yung bukal ng buhay. Yung dinadaluyan ng buhay. Ang sabi po rito. And then, sabi po rito, and we are witnesses of all things which He did both in the land of Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree, na kanilang pinatay at ibiniti sa punong kahoy. Yun ang ginawa, tinampalasan po ang ating Panginoon. Pero yun po ay yun pong nangyari yun, hindi po aksidente yun nangyari sa ating Panginoon. Yun po ay, yung mga nagkaso-kaso sa Kanya, yung mga nagplat ng Kanyang pagkamatay, ginagawa po nila yan dahil sa kasamaan ng kanilang puso. Galit sila sa Panginoon. Unknowingly, hindi nila alam na ginagawa nila yon, yun pala ay directive will or operation ng Panginoon sa mga unbeliever naman. Para magkameron tayo, mangyari yung katubusan sa krus para naman sa atin. Para sa mga elect, sa mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Hindi nila alam. Ito, babasahin po natin. Sinsay muna po tayo dito. Hanapin ko lang po kasi wala tayong Acts chapter 4 verse 27. Ang sabi po rito, verse 27 ng Acts chapter 4, for of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together for to do whatsoever thy hand
and thy counsel determined before to be done, before to be done. So, itong mga so Poncio Pilatong ito, hanapin ko lang po sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog. Kuha tayo ng Bible na Tagalog. Acts 4:27. Ganito po pagkakasabi, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na siya mong pinahiran. Ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato kasama ng mga hentil at ng mga bayan ng Israel ay nangagpisan-pisan upang gawin ang anumang naitakda ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. So yung gagawing pagpatay sa Panginoon, yung gagawing pagpapahirap sa Kanya, ginagawa ng mga tampalasan, ng mga makasalanan, ng mga salarin. Dahil sa kanilang kasamaan, hindi naman gagamit ang Panginoon ng mga apostol para ganunin ng Panginoon. Mga elect yan, hindi gagamit ang Panginoon. Ang gagamitin ng Panginoon, yung mga tampalasan. Sabi rin, upang gawin ang anumang naitakda ng iyong kamay. Naitakda na ng kamay ng Diyos ng Father. At ng iyong pasya, napagpasyahan na. Upang mangyari. Hindi pa nangyayari. Matagal pa. Wala pa tayo bago mangyari. Napagpasyahan na ng Diyos na mangyari. Yung mga pinaggagawa nila sa Panginoon. Pag-alimura, pagpatay, o before magpatay, pagpapahirap, pagdura, pagsuntok sa mukha, paghataw ng tambo, pagpako sa kamay at sa paa, pag-ulos tagiliran, pagkorona ng tinik, hindi korona maliliit ang tinik nun malalaking tinik. At mga Roman soldier yan, walang awa yan. Mga parang berdugo yan. Kukoronahan ka ng tinik. So, ganun ang ginawa sa Panginoon. So, yan po yung balik po tayo doon sa ating yung pinagtatagpo, yung ibinuka na ni Peter ang kanyang bibig upang mangaral. Balik po tayo sa Acts chapter 10. Hanapin ko po kung saan ako natapos. Acts chapter 10. Nag-start po ako sa 34 34. Saan na po tayo? Yan. Natapos po ako sa 40. Him God raised up the third day and showed him openly. Ito po yung sinasabi natin kanina, ang Panginoon ay kailangan mamatay, pero pagkamatay po niya, nung malibig siya, nagbangon po siya sa ikatlong araw. Him God raised up the third day and showed him openly. Pinag-aralan po natin yung resurrection ng Panginoon at saka resurrection ng mga patay. Napakahalaga po ng resurrection ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat kung ang Panginoong Kristo ay walang resurrection, hindi siya muling nabuhay ng ikatlong araw, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Walang kabuluhan ng aming pangangaral, walang kabuluhan ng pangangaral ni Paul ng mga apostles. At kayo ay nasa inyo pa, tayo ay nasa atin pang mga kasalanan. At lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay mga papahamak kung hindi siya muling nabuhay. Kaya sabi po rito, God raised up the third day and showed him openly. Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God. So chosen po sila na maging witness ng Panginoon, mga witnesses. Even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people, sila talaga yung preacher, and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and the dead. Siya yung hahatol sa buhay at sa mga patay. To him, ito po yung mga patotoo na mga prophets, to him give all the prophets witnesses that through his name, whosoever believeth in him shall receive remissions of sins. So pinatotohanan po ng mga prophets of old at ng mga witnesses na sa pamamagitan ng Kristong ito, whosoever believe in him shall receive remissions of sins. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Kristo ay makaka-receive ng kapatawaran ng mga kasalanan. I-judge, papatawarin ng mga kasalanan at ikaw ay pawawalang sala. Ipopronounce na innocent, not guilty, in the sight of God. Yan po ang mangyayari. Kapag, sabi rito, kapag nangyari ito sa iyo, kapag ibinigay na ito, ang faith, whosoever believeth in him shall receive remissions of sin. While Peter yet spake these words, yan, tingnan niyo po, ang Diyos po ang nagbubukas. Bukas na po dito. Nabuksan na ng Holy Spirit ito. Siya ang nag-send. Bakit pag, isipin mo, bakit kaya namang buksan ng Holy Spirit ng hindi pa
nang wala pang Pedro na nagpipreach ng ano, bakit ang gusto, yun ang gusto ng Holy Spirit eh. Maipangaral yung kanyang salita. Kanya rin naman salita yun eh. Hindi niya binabypass ang salita. Hindi binabypass ng Holy Spirit ang kanyang salita pag magliligtas siya. Oo. Siya nagbubukas muna. Then yung mga salitang yan, kinakailangang marinig nung isang binuksan niya. Yun ang power eh. Gagawa yun eh. Yung mga salitang yun. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, una sa mga Hudyo, wala pa nung kaligtasan sa mga Hintil, and also to the Greek or Gentiles. Sa iba pong salin, yung Greek Gentiles po. Yan po. Bagamat ang Greek talaga, mga Gentiles yan, hindi po yan Jew. So while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Kailan po nag-fell yung Holy Ghost sa kanila? While Peter yet spake this word, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So yun po ang nakita natin dito. Ligtas na po ang mga to. Binabaan na po sila ng Holy Spirit. At pinatawad na po sila sa kanilang mga kasalanan. At nauna na pong binuksan ng Holy Spirit. Hindi lang po nakarecord dito habang ipinapangaral, nagbubukas po talaga ang banal na Espiritu ng puso. Sa Acts chapter 16 verse 14, isang babaeng nangangalang Lydia ng taga-bayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, katulad ni Cornelius, religious, ang nakinig sa amin, sabi doon sa verse 14, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinasalita ni Paul, ni Apostol Pablo. So yun po, nangyari din po sa kanila yan. Kaya nung maunawaan po nila, ayun eh, hindi naman bababa ang Holy Spirit sa kanila nang hindi sila saved, hindi sila ligtas. And then, ito na po na. Ito na yung external manifestation. Nakita na nila. Kasi nung time na yon, iba po sa ating panahon mga kapatid ngayon eh. Dati po, pagka ang isang tao ay naligtas, doon sa time na yon, meron pong mga, yung internal work ng Diyos, merong external manifestation. Dito po, ang sabi rito, sa verse 45, and they of the circumcision, which believed were astonished, na mga sila, as many as came to Peter, yung kasama ni Peter na 6, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Paano nila nakita? O nalaman? Ito sa verse 46. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water, that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. So dito po mga kapatid, nakita na natin na nagtagpo na yung elect at saka yung preacher na isinid ng Holy Spirit. Yung elect na nakakita ng vision at yung preacher na nakakita ng vision. Nangyari lahat. May sinugo para puntahan si Peter. Pinuntahan ni Peter. Itinanong kung anong intent. Kailangan namin makarinig ng salita na ikinuman sa iyo ng Diyos. Kailangan commanded by God. Commanded of God ang mapapakinggan. Ayan. Then, ibinuka ni Peter ang kanyang bibig at nagpasimulang ipangaral ng Panginoon. Then, dito makikita natin yung manifestation ng isang ligtas. Mayroong ng repentance and faith. Noong time na yon, mayroong visual, visual manifestation. Yung naririnig external na narinig natin na nila nagsasalita ng mga nag-speaking tongue. Para sa Acts chapter 2, naririnig nila. So sa atin po, wala na naman yung mga gift na yon. But the fruit of the Spirit is love, long-suffering, meekness, hindi ko alam kung may gentleness, love, faith, yan po. Self-control, yan po yung mga mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. So yan, nakita po natin dito na nagligtas na ang Panginoon. Kasi kailangan nila talagang makarinig. Yun ang gusto ng Holy Spirit eh. Makarinig muna yung kanyang salita. Kanya po yun eh. Bago po tayo magsara mga kapatid, dito sa ating preaching, hindi naman medyo maaga pa rin naman.
6:30 kasi ang ating nakapagsimula tayo na medyo maaga before 5. Nagsimula na po tayo. Kaya medyo maaga rin po ang magiging. Pero parang hindi pa nga pala tapos. Bago po tayo magtapos, meron pang ilang pang mga instances sa Bible na tumutukoy din po sa God's directive operation to salvation. Yan po ay nangyari sa Acts chapter 16. Tingnan po natin kay Lydia. Tingnan po natin sa Acts chapter 16 verse 6 muna po. 6. Ayan, dito po. Ito po may mga may mga plano ng puntahan ng mga mangangaral eh. Nakaplano na po yung mga lugar na pupuntahan nila. Actually, bago sila umalis ng Antioch, nakaplano na talagang may pupuntahan sila eh. Dapat nga magkasama rito si Paul at saka si Barnabas. Ngayon, dito po sa verse 6, now when they had gone throughout Phrygia and region of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, kita niyo po dito, pinagbabawalan sila ng Holy Spirit na ma-preach ang gospel sa Asia. Tapos sa verse 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. So, hindi rin sila inalaw ng Holy Spirit. Then, and they passing from Mysia came down to Troas. Ito, kaya pala hindi sila pinayagan ng Holy Spirit na mag-preach ng word sa Asia at saka doon sa Mysia, sa Bithynia, kundi sabi rito, but they passing by Mysia came down to Troas. Dito sa Troas, may vision na ipakikita ang Diyos kay Paul. Sabi rito sa verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Another vision, parang kay Cornelius, kay Peter. And after that, he had seen the vision immediately. He endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us to preach the gospel unto them. So alam ni Paul ang ibig sabihin ng vision na detect na discern po agad niya. Therefore, losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from then Philippi, which is the chief city of the part of Macedonia, and a colony, and we were in the city abiding certain days. Tingnan niyo po dito, mga kapatid. May plano po sila na mga lugar na pupuntahan, pero hinadlangan sila ng Holy Spirit. Particular doon sa Asia, hindi sila doon. Then, nung nasa Troas sila, may nakita sila sa vision. Na sabi ay, sa vision, there stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Ibig sabihin, may mga elect dito na ililigtas ang Panginoon. Vision din po ito. And then sabi rito, sa verse 13 ng Acts chapter 16, ito na po, magliligtas na siya rito. And on the Sabbath, we went out of the city by the riverside, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women, which resorted thither. Yung mga nag-assemble na mga babae, ang purpose ni Paul dito, maghanap muna, wala pa silang alam na may maliligtas dito, pero alam ni Paul na tinatawag sila ng Panginoon sa lugar na to upang ba i-preach ang gospel. And then sabi po dito, maraming babae po rito ang nagtitipon na nakikinig ng preaching ni Paul sa Acts chapter 16 verse 13. Pero tingnan niyo po dito, isa lang ang gustong iligtas ng Panginoon. And a certain woman, sa verse 14, named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. Yan po yung paraan ng Diyos Habang pinipreach po yung word of God, the Lord opened the heart. Nag-preach po ng word of God, nag-open naman ang Panginoon ng puso. Kasi hindi naman po talaga maliligtas kung hindi mag-open ng puso ang Diyos ng isang makasalanan. At sabi po, that she attended upang maunawaan niya o upang makapagbigay pansin siya unto the things which were spoken of Paul. So, kailangang magbigay pansin siya kailangang maunawaan niya yung knowledge of salvation
Talagang tamang-tama po yung preaching na kailangan may knowledge of salvation. And then dito makita natin na and when she was baptized, so, hindi binabautismuhan ng church or ng mga ngaral ng hindi ligtas o ng walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi rito, and when she was baptized and her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. Dito sa pagkakataong ito, wala na tayong nakita ng speaking in tongue. Pero na-detect na ni Paul, ligtas sa mga to. Kasi nagpapahayag naman sila ng pananampalataya. Parang tayo, pag tayo babautismo, bago tayo bumautismo, atin mo nang tatanong sa kanila, para nga yung screening kung tunay nga baga sila sumampalataya sa Panginoon. Kasi baka tayo makabautismo nang wala pa palang pananampalataya sa Panginoon. Ayan. Hindi pa pala nagsisi. Ayan po ang requirements. Ngayon, kung nakita nyo na sa liwanag na salita ng Diyos na nasa inyo na yung knowledge of salvation, na nasa inyo na rin yung faith ng ating Panginoong Kristo, nakita mo na yung kahalagahan ng ginawa niyang pagtubos, saka na lang po kayo mag-isip diyan sa mga bagay na magpabaptize. Kasi hindi po pilitan yan sa ating samahan. Never po tayong mamilit sa baptism, pero dapat pong ituro. Kasi yung preaching, command ng Panginoon, at yung baptism. Hindi nga lang po baptism at preaching ang command doon sa Matthew chapter 28. And teach them to observe all things. Pagkatapos ng baptism, ito, magtuturuan pa. Ituturo pa, all things whatsoever I have commanded thee, sabi ng Panginoon. And then yung presensya ng Panginoon, unto the end, sa iglesia. And lo, I am always with you, even unto the end of the world or ages. Ay yun po ang nakalagay ito. Greek word, hindi po cosmos. Yan po yung nakita natin na hinadlangan ng Spirit, sina Paul, yung grupo ni Paul, papuntang Asia Minor. Kasi talagang yun po talaga ang gusto nilang puntahan Ma-follow up, mapuntahan ulit yung Galatia, yung ibang mga pero hindi po, the Spirit suffered them not. Kundi, yung pala, tas napakita agad yung vision. Nakita niyo po yung mga paggawa ng Diyos, yung mga work ng Panginoon before salvation ni Lydia. Ito naman po, yung salvation, ito po medyo mas mabigat-bigat to, yung salvation ng Philippian jailer. Kinakailangan pa nila po na makulong. Nagpalayas nga sila, yung sinasapian yung manghuhula, nagalit yung Panginoon nung manghuhula, nung soothsayer Kasi nawalan siya ng source of income Kasi marami palang Panginoon yung soothsayers na yon. Kaya maraming nagalit kay Paul. Kaya sina Paul ay napakulong. Hanapin po natin. Walang kaalam-alam sina Paul. Walang kaalam-alam yung Philippian jailer na may maliligtas. Doon na si Paul may vision. Pero hindi niya alam yung sunod-sunod na gagawin na ng Panginoon pag siya nandun na sa Macedonia, sa Philippi. So dito po, tingnan po natin yung 16 verse 16. Ito pa. 16 ang Acts. And it came to pass, pagkatapos kay Lydia, may susunod palang ililigtas ang Diyos. Yung sambahayan ng Philippian jailer. Pagkatapos ng sambahayan ni Lydia, yung household ni Lydia. Sabi po rito, and it came to pass, sa verse 16, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination, may sapi, na masamang espiritu, met us, na met nila, which brought her masters, maraming masters, much gain by soothsaying. So doon pala talagang pinagkakakitaan yung mga panggagawin at panghuhula. The same followed Paul and us and cried, yung may sapi, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. So kilala nung sinasapian ng demonyo, ng masamang espiritu, ng panghuhula, yung mga tunay na Kristiyano, alam nila yan. Kilala sina Paul And then, sabi rito ng soothsayers, and ito muna, sa verse 18 muna po. And this did she many days, but Paul grieved, nakalampas ako. The same followed Paul, sa 17, and as, sunod sila ng sunod parang nangaabala cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. Yun, kilala sina Paul, at alam din ang kanilang pakay, the way of salvation, ipakilala.
And this did his many days. But Paul being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. Kilala rin ng Panginoon, ni Paul, na may masamang espiritu, pinalayas. And he came out the same hour. And when her master saw that the hope of their gain, yung pinagkakakitaan, was gone, wala, they caught Paul and Silas, so sinunggaban nila, hinuli, and drew them into the marketplace unto the rulers. Kinalalagkad sila doon, and brought them to the magistrates, inihabla pa, saying, these men being Jews do exceedingly trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe being Romans. Ito, false accusation na to. Ganyan po ang mga ngaral nung una. Ganyan din po ang ginawa nila sa Panginoon, puro false accusation. And the multitude rose up together against them, sa verse 22, and the magistrates rent of their clothes, nakisakay naman, and commanded to beat them, naniwala na And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Ayan. Nakita po natin dito, pinakulong na sina Pablo. Matapos saktan, beating pwedeng pinalatigo o pinapalo. Baka may concern. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Tapos dito po, di nakakulong na sina Paul. Yun po yan ang nangyayari dyan Yan po ang paraan ng Diyos Tapos sabi dito sa verse 20, ayan, sa verse, nasa na po ba tayo? Wala. Ayan, sa verse 24, who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Ang mga preso pala po ng panahon yon, hindi basta yung ikukulong ka Meron pa palang nilalagay na pabigat sa paa. Ganun palang kahigpit nun. Siguro paglalakad ka, hindi ka makakatakas kahit makawala. Yun, mabigat yun. Mabigat yun. So yun ang ano sa kanila parusa And then sabi rito, dinado na sila sa kulungan. Ang nakalagay parang inner prison kalubluban kumbaga sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung hindi iba pa naman yung Bartolina, yung pinaka gwardyado to, inner Tapos sa 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Tingnan niyo kung paano sila magdala ng mga sirkumstansya, yung mga problema. Nasa Diyos And the prisoner heard them, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loose, yung mga nakalag, yung mga tanigala, and the keeper of the prison awaking out of his sleep, natulog pala to and seeing the prison doors open, so bukas yung mga pintuan ng mga presuhan, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. So, akala nga nung pagising nung nakatulog yung Philippian jailer, akala niya natakasan siya ng mga nakapoga, yung mga bilanggo, at siyempre alam naman niyang papatayin din siya. Yun ang kasi sa Roman magpapakamatay na lang siya doon sa kanyang espada. Pero tingnan natin, mga sumunod. But Paul cried habang gusto niya magpakamatay dahil akala niya nakawala yung mga presyong ginugwardyahan niya, yun ay kapalit ng buhay din nila But Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas. So yun, takot na takot itong gwardya. And brought them out, and said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized in all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Yan. May mga pangyayari naman dito nangyari na kinakailangan pang after nung kay Lydia, kakaiba na nga
may kinakailangan pa ni Paul makulong at saka si Silas para matagpo nila, para mag-meet yung elect na Philippian jailer at yung kanyang sambahayan at itong sina Paul at saka si Silas para mapangaralan sila, para makarinig po sila. Yan po yung mga bagay na nakikita nating paunang paggawa ng Diyos sa mga taong kanyang inililigtas. Kailangan po kasing ma-identify natin mga kapatid yung God's directive operation at saka yung mismong actual salvation. Alam na natin sa Bible na may gumagawa ang Diyos para tayo maligtas. Hindi natin kayang gawin yon. Pamamaraan yun ng Diyos bago dumating dun sa puntong talagang inililigtas ka na ng Panginoon. So, kailangan natin makita yun. Kasi sabi nga po dito, sa Acts chapter, balik po tayo sa 11, yung ginamit natin. Kasi may mga paniniwala po kasi na ligtas na raw yung si Cornelius bago pumunta si Peter. May mga naririnig po tayong ganyan. Na mga aral. Nung Bible conference pa po ng tanawa namin dati. Panahon pang kainitan pa po yung dalawang grupo ng Sovereign Grace. So may mga ganyan po tayong naririnig. So kailangan po natin ma-identify. Siguro yung nakita nilang God's yung operation, yung directive operation, inisip nila na regenerate na o save na yung samantalang ang sabi po rito sa verse 14 ng 11 ng Acts, who shall tell the words whereby thou and all thy house shall be saved. Who? Tinutukoy po sino? Si Pedro po yun. Si Pedro ang ipapadala ng Diyos para magsaysay sa kanila ng mga salita. At ano yung mga salita? Who? Si Pedro, tinutukoy, shall tell thee. Pag sinabing shall tell thee o will bring you a message, nangyari na po ba o hindi pa? Mangyayari pa lang. Mangyayari pa lang po yun. So kailangan din, minsan, hindi natin yung paggamit ng mga pangungusap sa may time na kailangan natin gamitin, may time namang yung context doon tayo. So, comparing scripture with scriptures, sabi po ng verse 30 ng First Corinthians chapter 2. Yan, kung ako nagkakamali, nandun po yan. Comparing scripture with scriptures. So yung who shall, si Pedro, tell thee, who shall tell thee, so yan po, alam naman po natin, tayo high school, future active indicative mood po yan, yung ibig sabihin, nasa future tense pa yan. Pag sa verb tenses po, pag-aaralan natin, mangyayari pa lang yung ginamit. Who shall tell thee, tapos ay, who shall tell thee words. Ano yung i-message? Ano yung sasabihin? Yung gospel, yung words. Ngayon, yung words na yan, the gospel of Christ yan. Message or utterance, yun pong ibig sabihin nun, rema sa Greek. Nang ibig sabihin, yung words na yan, yung sumunod po, whereby thou and all thy house shall be saved. Yung words na yan, na i-message ni Peter, ay salita ng kaligtasan. Gospel of salvation. Nasabi rito, yung salitang whereby, through which, sa pamamagitan nito, ng words na to, ni Pedrong dadalhin sa iyo, thou and thy house will be saved, ay maliligtas. Sa pamamagitan ng gospel na to, na ipinapangaral ng mga ngaral, kapag ipinangaral na yan, at binigyan ka na ng Diyos ng pagsisisi at pananampalataya, na nauna ka ng buksan ng puso bago ka lagyan nun, ang sabi rito, words whereby thou and all thy house shall be saved. Maliligtas. So kailangan ko talaga. Kaya ang flow po ng context na to, pagdating ko sa grammar o grammatically, nakasenter po ito on the instrumentality of the preached word na gagawin ni Pedro. Diyan po nakasenter yung talatang ito, which brings salvation to Cornelius and to his household. Doon po nakapokus yung grammatical instrumentality nito. Nakasenter po yung grammar nito doon sa instrumentality ng ipipreach na salita ni Peter. Para
maligtas po sila. Pwede namang iligtas ng Diyos talaga kung gugustuhin niya ng walang gospel. Doon sa time na hindi gospel age. Katulad po doon sa Hebrews chapter 8, verse 9 and 10. Basahin niyo po yun. Wala nang magtuturo sa inyong kapatid o sasabihin, kumilala ka sa Panginoon. Ilalagay na ng Panginoon sa kanilang puso. Pero dito sa time na to, na nangangaral si Peter, hanggang sa ating panahon, kailangan pa yan. Kailangan nating makita yan na ang gospel ay ginagamit ng Holy Spirit para magbigay ng knowledge of salvation. Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng knowledge of salvation through the preached word. Kaya masasabi natin na the gospel is the power of God unto salvation. Ayan, sabi po rito, who shall tell the words whereby thou and all thy house shall be saved. Anong ating aral na po pwedeng makuha dito sa ating lecture na to? Yung mahalaga po yung mangaral ng, mag-preach po tayo, mangaral ng gospel, mag-share, or mag-invite. Kita niyo po si Cornelius, hindi naman siya mag-share, pero nag-invite siya. At nung dumating ang preacher, naligtas ang buong sambahayan. Hindi lang nearest kin at saka mga friends ang nakalagay doon. Pati pala yung mga community. In-invite ni Cornelius. Hindi siya gagamitin, pero may gagamitin na iba sa kanya. Nakikita natin mga kapatid, na kahit hindi tayo marunong pang masyadong pang sa Bible, di ba pwede pong gamitin din ang church, any member, mag-invite, mag-share, sa trabaho, o kung kayo may mga business, yung opportunity po. Ang open door, hindi po natin kita yan. Ang Diyos po nag-o-open ng door of faith, kahit po sa mga Gentile. Ito nga po, nag-open na ng door of faith ang Diyos sa mga Gentile. So, at ipinakikita rin po dito na, siyempre may duty po tayo bilang church, katulad ni, sino po ba member po ng church ng Panginoon, Okay lang. Lobat na, tapos na tayo. Closing remarks na tayo. So, yan po. Ginamit si Peter, ang church ginamit para may palaganap ang ebanghelyo. At pinakikita rin po dyan na duty rin natin bilang church ang mangaral, mag-preach, mag-invite, sa ganyan po. At isa pa po ay makita rin po natin yung sa ating kapanahonan, sa gospel dispensation ng grace ng Panginoon ay ng pagliligtas, kailangan po talagang ipangaral natin. At kaya nga the gospel, sabi, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So hanggang dyan lang po mga kapatid, sana po kahit pa paano may natutunan po tayo sa biyaya po ng Panginoon. Palain po kayo at tayo po ay gaganap ng isang mahalagang gawain. Ito po mga kapatid at mga minamahal naming bisita, ito po ay gaganap, ang magpapartake lang po nito ay yung mismong member po ng Church ng Panginoon. Para lang po sa kabatiran lang po ng aming mga minamahal na bisita.
kinuha ko. Yung luma sa talaman. Nakakanta. Binigay, ito yung luma ng talaman. Okay mga kapatid, tayo po manalangin. Sa sinapin ng inyong Diyos ng Panginoon sa lahat. Ako po
dati po